Hello guys! Hello Pisces! Welcome dito sa aking channel. Kapalaran 888, welcome! Alamin natin Pisces ang second half of 2025. So this message is from July until December of 2025. So tingnan natin. Pisces, welcome! Maraming salamat dun sa mga Pisces na patuloy na nanonood dito sa aking channel. Thank you sa inyong lahat guys. Okay, so kung bago ka sa channel ko, please wag mong kakalimutan na i-like and share, i-subscribe ang ating channel, ang ating mga videos, i-like and share mo. And stay tuned sa mga messages na pwedeng makaresonate sa'yo. Okay, Pisces? Okay. This is the blessing that you will receive for the second half of 2025. So, from July siya. July, August, September, October, November, December. For the next 6 months. Pisces, congratulations. A blessing a blessing for a fresh start. Wow. So, this card is number 34. Number 7. So, ibig sabihin niya, ang tagal-tagal mo tong hinintay. So, medyo kinikilabutan tayo sa ngayon habang lumabas tong binabasa ko to eh. Kasi, ang barahang to ay para siyang Queen of Wands. Diba? So, pag sinabing Queen of Wands, you will have freedom. You are free. Okay? So, pagtapak ng July and until December, may pagkakataon ka na makapagsimula ng bagong buhay. This is your fresh new beginnings. Parang ano siya, new year siya para sa iyo. So, sinasabi ng barahan na to Pisces na siguro for the past 6 months, yung first half ng 2025 ay hindi naging maganda para sa iyo. Emotionally, lalo na sa emotion, marami kang napagdaanan, mga toxicity, negativity, situation, tao, or maraming nangyari sa buhay mo na hindi dapat mangyari, but nangyari. So, sa barahang to, sinasabi ng baraha mo dito, Pisces, na magkakaroon ka ng biyaya na makapagsimula ulit. Like, makakapagsimula ka ulit ng bagong plano mo, goals sa buhay, bagong interest, mga hobbies, mindset, parang magsiset ka ng goals. Halimbawa, ngayon, habang nanonood ka sa akin, pwedeng nagsusulat ka sa notebook mo, sa koponban, ng mga manifestation mo. So, dito ay, eto na yung matagal mong hinihintay na pagsisimula. Maybe new relationship, new friendship, new work, new career, new place of work, new residence, new country. Basta maraming magsisimula sa'yo dito. Okay. Thank you, Pisces. Okay. Second deck tayo. Pisces. Thank you. Okay, Pisces. Wow! Ang galing, Pisces. Foundation and achievements. Congratulations sa inyong lahat. Okay, palakpakan nyo yung sarili nyo. Tapikin nyo yung likod nyo, Pisces. Because this is the blessing. This is the security. The stability. The balance. Diba? The progress. The movement. Na parang sinasabi sa'yo, Pisces, ito yung magsisimula sa'yo. Maybe, ito yung matagal mong wini-wish sa buhay mo na magkaroon ng peace of mind, emotional security, financial stability, emotional and financial freedom, victory, success. For the second half of 2025, pwedeng ikaw ay lilipat na sa bahay mo, like sa bago mong pinapagawang bahay or bagong gawang bahay. Or maybe this is the months na pwedeng magsisimula ka na mag-invest sa bahay. Parang ganun. So, nakikita ko yung security and stability sa pamilya. Relationship with your, like for example, with your kids, kung may kids ka na,
or with your parents, kung wala ka pang asawa, kung may asawa sa asawa. Basta stable, secured ang tahanan mo. So, kahit may mga outside forces, kahit sabihin natin may mga taong naiinggit sa'yo, may mga taong gusto kang ibagsak, but you are secured. You are secured, you are stable, you're at peace, you're tranquil, you're in harmony. Okay. Basta sinasabi ng baraha dyan sa'yo, Pisces, marami kang ma-achieve na pwedeng magdala sa'yo ng foundation. Okay, thank you. Ang ganda naman. Okay. Dito sa third card na to, tingnan natin kung ano yung mga possible na, kumbaga, additional messages pa para sa inyo, Pisces. Kasi sobrang ganda na ng baraha mo, diba? Love. Wow. So, love, pagmamahal, Pisces. Sinasabi ng baraha sa'yo dyan na ang 6 months na to, second half ng June, from June, second half of 2025, from July until December, pasensya na. Maybe magsisimula siya ng June, so hindi 6 months, so maybe 7 months and a half. Sinasabi ng baraha na punong-puno ng pagmamahal. Yun nga, in harmony ka, diba? Nakikita ko sa iyo dito yung new beginnings talaga. Yung sobra-sobrang freedom, pag-asa, victory, abundance, success. And i-confirm natin yan sa last deck mo kung talagang yan ba ang nangyayari. Okay, Pisces. Okay, Pisces. Okay, first card, second card, High Priestess and Strength. So, since ang reading natin is movement siya, yung from July to December, titingnan natin yung mga incoming messages, incoming guidance or incoming energy. Okay. Sinasabi ng baraha sa'yo dito na good health. Okay? So, if ngayon, Pisces, halimbawa ngayon, habang nanonood ka, may mga na-experience ang mga physical health problems, mental health, emotional health, financial health problems, sinasabi ng baraha na you will recover from that situation. Any unhealthy relationship, love life, family life, financial, ay posibleng magiging stable and secured. So, kumbaga, there's a renewal of health, good health. There's a renewal of relationship. There's a renewal of family life. Makinig tayo sa sinasabi ng ating intuition sa 6 months na to. Kasi, through intuition, doon papasok yung strength mo. Diba? Yung parang, through intuition, yung mga actions mo ay posibleng nakadepende doon sa intuition mo. Okay, so there's a recovery of relationship, health, financial, spiritual, or anything na kailangan mong i-recover. Okay. Next card is 5 of Swords and then 8 of Wands. So, sinasabi ng baraha sa'yo dito na balita. Maraming balita, communication, chat, call, any types ng messages ang posibleng darating sa buhay mo, but you're already happy. Diba? Yung, like for example, nasa, kumbaga, sitwasyon ka na, Pisces, na tahimik na yung buhay mo, secured ka na, nagsimula ka na ng bagong buhay, love life, family life, and then, may mga tao na part ng past mo na pwedeng bumalik sila. So, maybe you will receive many messages, call, chat from someone from your past na kailangan mong i-decline. You need to reject it. Okay? So, sinasabi ng baraha dyan sa'yo na from July until December, mag-iingat ka sa social media mo, accounts, email, chat, Facebook, or kaano man yan sa call. Hindi lahat ng tumatawag sa'yo. Pag wala naman sa phone book mo yan, wag nyong i-reply. Or kung may mga taong magsisend ng message sa'yo na alam mo na
naging parte siya ng past mo, nasaktan ka, part of self-love is wag ka nang bumalik sa taong yun. Wag mo nang pabalikin siya sa buhay mo kasi at peace ka na eh, 'di ba? You're starting new eh. So pag pinabalik mo pa yung mga dating yan, magugulo ulit yung buhay mo. Okay, thank you Pisces. Okay, next card tayo. Wow. Wow na wow talaga. 'Di ba? Pisces. Sa usaping pera tayo. Usaping pera, sinasabi ng 6 of Pentacles and then 4 of Swords na you will get the peace and harmony about money. Give and take energy. Like for example, maraming pera ang papasok sa buhay mo. May pagkakataon ka din para makatulong sa mga less fortunate. Sa mga tao talagang nangangailangan. Hindi doon sa mga abusadong tao na tinutulungan mo. So, dito sa barahang to, sinasabi ng barahan na financially, you will be at peace. So, ibig sabihin yan, maraming tao yung pwedeng makatulong sa'yo financially, and ikaw din, maraming tao ka din na pwedeng matulungan because of the blessings na marireceive mo. And emotionally, sinasabi ng baraha na same dito, you're at peace, you're harmonious, you're calm, no more fear, no more regrets, no more anxiety, depression. Basta lahat ng mga negatives na yan ay wala na yan sa buhay mo. Okay? Parang renewal to eh. Diba? Okay, so dito sa Hangman tsaka sa 8 of Swords, sinasabi ng baraha sa'yo na eto yung matagal mo nang kumbaga kino-contemplate, procrastinate. Eto yung Pisces, bibigyan ka ng pagkakataon ng universe sa 6 months na to na makarecover ka. Like for example, ilang beses mo nang gustong makipaghiwalay. Ilang beses na gusto mo nang i-decline yung mga favor na hinihingi sa'yo. Ilang beses ka nang naglagay ng boundary sa paligid mo, but still, ino-open mo pa rin. Because maganda yung ugali mo, or hindi ko alam kung ano ba yung nararamdaman mo. But dito sa barahang to, sinasabi na yung mga bagay-bagay na nagbibigay sa'yo ng imprisonment, restrictions, stagnation, hang-ups, delays, ay wala na yan sa buhay mo. Okay? Kung baga, maraming beses kang niloko, sinaktan, binackstab, chinismis, in-scam, and pinapatawad mo. Kumbaga, you always give a second chance, third chance, fourth chance. But now, nakikita ko sa sarili mo na, nakikita ko sa baraha mo na nakapag-desisyon ka na talagang yung matagal mo nang gustong gawin ay itutuloy mo na talaga siya. Itutuloy mo na yung pagiging wise and matalino, lalo na sa emotion and financial. Okay, the Devil. Diba? So, etong 2 cards na to, sinasabi sa'yo, Pisces, ng barahan na yan, na mag-iingat tayo sa mga decision making natin. Lalo na doon, ngayon sabi ko sa'yo, may mga taong gustong bumalik sa buhay mo, yung mga manipulators, mga narcissist, manipulators, mga crab mentality, may mga crab mentality tao, yung mga energy vampires, financial vampires, parang ganun. So, mag-ingat ka. Kasi, sinasabi ng baraha sa'yo na posible na pumasok ulit sila sa scenario mo. Like, mag-aaligid sila sa paligid mo. And then, ma-manipulate ka ulit. So, mag-iingat ka. Yan lang ang sinasabi ng the Devil dito. Mag-iingat ka sa decision making mo. Mag-iingat ka sa paglabas ng pera mo, pag-i-invest, mag-iingat ka sa pagtitiwala ng kwento about sa sarili mo and then sa family mo and about sa money. Okay? Thank you guys. Bye!